views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, gising na. RJ na, gising na po. Double R sa Radyo Bandido na. Kung gusto nyong manalo ng 100 pesos load o GCash, mag-tune in lang kayo sa amin. Tumutok lang hanggang alas 11 ng tanghali o umaga. Di ba, Kuyang Ruel? Good morning, Kuyang Ruel. Yes, good morning, partner Ricky. Magandang umaga sa lahat ng listeners natin. Yan, ang pinakamagandang nagawa ngayong araw, itong linggo na to, ng Tito Bongbong mo, yung magpatupad ng bawalang wangwang at ng ilimitahan ng mga protocol plates, Kuyang Ruel. Yan lang ang nakita kong magandang nagawa. Explain mo yung protocol plates. Ay, protocol plates, dati kasi, yung mga government official yun, di ba? Usually nakikita natin isang number o dalawang number. Yung mga protocol plates yun sa mga government parang pag official, number 1 is presidente yun. president, number 2 vice. Ganon. Number 3, sino? Supreme Court o Senate President? Senate President. Yun. So Number hanggang 4 is Speaker of the House. 60 hanggang 16 dati. Ngayon nilimitahan na ng 14. Kasi 16 mga RTC judges. Ngayon wala na sila pati mga lumabas piskal, yung mga 17. may 70 pa. Doon ako nagugulat. Prosecutor. Pero bakit ganun may 17 sila, no? Legal ba yun? Hanggang 16 lang yung alam natin na binibigyan yung mga RTC judges. Ngayon, wala na ho yun, ha? Wala na ho yung hanggang 14 lang. Yung 14, dalawa yung PNP chip tsaka yung PNP chip tsaka yung AP chip. Yung panghuli. So, number 14 ho. Ngayon, so, limitado na ngayon. At tsaka mahalaga dito yung sinasabi niya kinopya niya katulad ng petupad ni dating Pangulong Noynoy Aquino III, yung bawalang wangwang. Maganda rin to. Maganda mga ginagawa ng Tito Bongbong mo, Kuya Ruel. Alam mo, minsan ang pag-implement natin ng isang plano or wag natin porque may nauna kalaban natin. Hindi, wag natin push Implement. Wag natin implement kasi kalaban natin. Hindi. So kung ano yung tama, gawin natin. Kopyahin. Regardless kung Kopyahin. kalaban pa, kopyahin natin. Yan. Kaya yan nga po ang tanong namin. Ox ba sa inyo? Maganda ba to? Ang pagbabawal sa paggamit ng mga blinkers, sirens at iba pa sa mga government vehicles. So kung bawal sa government, bawal rin sa private yan. Under do sa PD 96 ng presidential decree, panahon pa dito ni Marcos na inamendahan lang ng EO 18 ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng anak naman. So kayo ba? Pabor ba kayo? Ox ba sa inyo? Ibigay nyo sa amin yung kanyang komento, kanyang Roel, at opinion, at babasahin namin yan. At mananalo pa kayo ng 100 pesos GCash o load, di ba? Pero alam ko, nung kay senior, mas kinapito nga lang at saka magbili ka ng uniform ng mga CAT, mga dati. Bawal maglalakad ka na naka-fatigue. Alam ko, bawal eh. Bawal. Kasi very ngayon, disciplined that time. Bawal din yung megaphone. Insist din sa City Council ng Maynila yung paggamit niyan ng mga tawag diyan, signages ba? O signs, yung mga uniforme, mga insignia, di ba? Yung mga
ginagamit ng mga pulis saka ng sundalo, mahigpit na pinagbabawal ngayon Dapat dyan. ganun, no? Kasi may batas rin naman talaga Yung dyan. iba nga maski na... Naninindak no? Nakasuot lang na may nakalagay na city government. Kala mo, untouchable na eh. Untouchable. Magsombrero lang untouchable na. Kaya- Lalagay sa likod, kunwari, chairman o kaya councilor. Masyado entitlement ng kanilang posisyon. Okay, ang poll question na ho yan, siyempre hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety moto. Ayan may planta dyan sa Santa Maria, Bulacan, proudly Philippine made. May PS Smart ho yan. Ibig sabihin, pumasa ho sa standard ng quality at standard ng gobyerno. Baka yung ulo mo basag, pero yan, hindi. Pero kung nasuot ka yan, hindi mababasag. Hindi ma-injured ang yung ulo. Ayan po ang Motoman. Okay, at alam mo ko yung may mga issue rin sa mga sa mga toll fee pala na diyan na Toll fee? Oo. Ang tatas na, at hindi may na natin mga kaya nanlolokong malalaki. Tatas na ngayon no? At may mga malalaking issue diyan tungkol diyan na mamaya siguro baka makapanayam natin ang isang na opisyal na meron palang sisingilin ng gobyerno. Alam mo magkano sisingilin? Gobyerno sisingilin sa Isang private na, kasi usually, di ba, yung mga NLEX, SLEX, nasa na siya under ng BOT yan, di ba? So, nasa private di ba? So, naniningi sila, tumulugaw mga yan Pero itong parang may something alingas-ngas dito sa area ng isang particular tong Cavitex daw Oo. Anong kailangan? Mamaya makakausap natin pag nandiyan na si alam mo ba si makausap natin Sino ating interviewin? Ating kaibigan na si Attorney Ariel Inton. Siya ang Special Assistant to the President at spokesman, tagapagsalita ng Philippine Estate Authority Toll Corporation. Makausap nga natin ano bang balita kay Attorney Ariel Inton. Nandiyan na pala siya sa Philippine Estate Authority Toll Corporation. Siyang subsidiary yan ng Philippine Reclamation Authority. Nasa linya na pala. Kausapan na natin. Attorney Ariel Inton, kamusta na? Good morning po. Attorney. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, kayo po yung nakikinig sa Double R. Kasama ko si Roelso, ako po si Ricky Sunga. Kamusta na? Ano bang trabaho na itong Natanong na Kuyang Roel, itong Philippine Estate Authority Toll Corporation. Well, ito, yung PA Tollway Corporation, yan ay isang subsidiary ng Philippine Reclamation Authority. Yung Philippine Reclamation Authority, ang chairman dyan ay si Attorney Alex Lopez at yung officer in charge naman ng PA Tollway Corporation ay si Ginoong Dioscoro Esteban Jr. So, kumbaga, anak ng PRA yun, PA Tollway Corporation. Ngayon, bakit nag-subsidiary? Okay. Kasi alam naman natin yung PRA, in charge yan sa mga lupain ng pamahalaan, primarily yung mga reclaimed areas. Yes. So, kung familiar po kayo dito sa Cavitex, Cavitex. Cavitex, yan po reclaimed way back. Noon yung PRA ay ang tawag pa dyan ay Philippine Estate Authority. Tama, yung, PEA. Former name yan. Yan ay tinayuan ng daan. There was a road constructed, a highway. Ngayon, meron ka joint venture niyan na isang Malaysian company na parang GOCC rin ng Malaysia. At yung joint venture na yon ay kinakailangan ay may mag-represent sa Pilipinas. Kaya lang, ang charter ng Philippine Reclamation Authority, wala sa charter nila yun mga siwa ng isang tollway. Yun ang reason kung bakit nagkaroon ng subsidiary
At ito nga po yung PEA Tollway Corporation. So bagong ano lang ba to? Subsidiary ng PRA, Attorney Inton? Siguro ngayon lang po pumuputok na balita dahil sa isang malaking issue, no? Aha. Pero matagal na po to. 1990s pa po to. Okay. Matagal okay. na, oh. Matagal na. Opo. So, pero ako po, hindi po tayo 1990s na. Yun lang pong korporasyon. Ay, okay, matagal na. oo. Si Attorney Inton, dating konsehal ng Quezon City. Anyway, ano bang issue dito sa Cavitex? Gaano ba kahaba tong Cavitex na to? Kilometer, Attorney Inton? Mahaba po yan, no? Yung mga taga Cavite, yan, sa ulado po yan. Yan nga yung Manila Cavite MCTEP. Yan yung talagang pangalan yan. Mahaba po yan, and then meron dyan ibang segment, yung Kawit. No? So, ang dumadaan po dyan sa mga segment na yan in a day ay mga 170,000 passages. You can Dami. just imagine yung 170,000 passages, i-multiply mo na lang ng pinakamababang toll, 35 pesos. 25. Yan po. Mahal nga dyan. Diyan po tayo umpisa yan. Yan feature na yan. So, ito pong issue dito, matagal lang issue to, no? Kaya lang, ngayon lang po, sa panahon po ni Atty. Alex Lopez, bilang chairman ng PRA, at ni Steve Esteban, ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob. Aha. No? Ang mga namumuno dito sa mga GOC na to, para makuha, no? Unin ang operasyon nitong mga tollway na to from Cavitex Infrastructure Corporation, yung CIC. Ito yung private, ano naman to, ito yung private side, itong joint venture. Ngayon, kanina binanggit ko yung Malaysian, di ba? Kaya lang yun binenta na sa CIC, no? Kaya CIC na yung kapartner nito ng PRA. Ngayon, di ba, ang ano po natin dito, ang sinasabi nga po ng ating presidente, si President Bongbong Marcos, hindi inclined ang gobyerno niya to raise or have new taxes. They will not impose new taxes. Diba? Pero how can we raise the revenues of the government? Ito po yung isang, sa tingin po namin, isa pong source pong malaki. And we are talking about billions, no? Billions, Billions of pesos. Uncollected taxes ba yan, Attorney Inton? Hindi po. Kung mamarapatin niyo po, Sige po. ano ko po, no, ilitin ko pong ma-summarize po ito sa Sige. ilang minuto dahil alam ko naman pong Sige, okay. May time naman kayo, okay Attorney na po Inton. ba? Kaya. So, Sige po. Kaya. Okay. Yung pong, yung PEA Toll Corporation, yung nga po yung nangangasiwa dapat, ang mandato nga niyan, no, bilang isang GOCC, no, ay, pangasiwaan ang itong mga tollway na reclaimed, no, built sa mga reclaimed roads. At ito na nga yung kanina sinabi natin, Manila Cavite Toll Expressway Project. Ito yung mandato niya, to manage, operate, monitor, maintain, construct, and repair the Manila Cavite Toll Expressway Project, including the construction of feeder roads. Feeder roads, interchanges, kaya yung mga ibang segment niyan, other facilities at any point of MCTE toll roads. Yan. Pero ito po ang pinakamatindi. And to collect toll fees therefrom. Yun ang mandato na dapat ang nangongolekta ng toll fees ay PE
a toll corporation. Talaga? Unfortunately, hindi So, po PA ganyan ang corporation nangyayari. At ang kinokolekta po, yung pangongolekta niya, ito yung history muna, no, para mamaya naman po yung ay yung pong original na kontrata po, na kanina nga po yung sinabi natin, ang hatian ay 90% sa private, no, which is yung Malaysian company dati, ngayon yung CIC, at 10% lamang sa gobyerno. So, Disadvantageous sa yun, bawat Hindi, piso, laking dugi. sa bawat pisong binabayad mo sa toll, 90 centimos Sa kanila, doon sa privado, private. Gis lang sa atin. gis lang ang sa gobyerno. Ngayon, yan yung kontrata. Pero, hindi yan forever and ever. Okay. Meron point na kapag ka-comply mga condition, i-summarize na lang natin, ha? Bawi na sila sa investment at kumita na sila ng certain degree, no? Based on financial statements, computation, etc. Mag-shift na ngayon tong 90-10 sa 60-40. 60-40 na. So, malaking malaking pagkakaiba yan, 90-10 at 60-40. Oh, malaki No? talaga. At yun ang pinaglalaban ngayon ng PEATC. No? Sinusuportahan nga po ng PRA na makuha na ng pamahalaan yung 60-40. No? At yan makukuha kapag ang nangongolekta na yung kontrolado na yung koleksyon ay ng PEATC. Kasi, di ba, pag tumahan ka ng toll, easy trip ang binabayad, hindi po napupunta sa bangko yun ng PEATC. No? So, yung sinasabi nyo bang malaki, Attorney Inton, maputol ko kayo. Ano ba yung sinasabi nyo bang malaki? Gano'ng kalaki ba itong sinasabi nyo dapat na makonekta How natin? many billions? This is about 2 billion pesos, more than 2 billion. More than 2 billion? Kanina nga po, di ba, yung figure natin, 170,000 passages. Multiply mo na lang sa 35 pesos. 35 pesos. 35 pesos. Yun yung isang araw. No, 1 day lang yun. Tapos, ilang taon na po yan. Yung 90-10, ang pinaglalaban nga po ay maging 60-40. Ngayon, balik po tayo dun sa kanina, dun sa sinasabi natin. Since after several demand letters ng ni OIC Esteban Jr. sa CIC, ay hindi pa rin nako-comply na yung koleksyon ay dapat ay sa kontrolado na ng PATC. Kaya nun, ano ho ba paliwanag nila doon, Attorney Inton? Bakit hindi sila hindi pa nagkukumpay? daw sila bayad. Marami pa daw, hindi pa sila bayad. Marami silang katwiran. Yung katwiran nila, siyempre, kung kumikita ka ba ng billion, lahat ng katwiran, siyempre sasabihin mo na. Para hindi mawala yun. Pero mo, 90-10, magiging 60-40 ka lang. Diba? So, gagawin nila talaga lahat para hindi matupad yun. Ngayon, dahil doon, ang naman, siyempre, nasa government side tayo. Hindi naman pwede yun. We have to do something about it. Otherwise, we may be sued. Tama. May legal action ba kayong gagawin dito pag ganyan? Attorney Inton? Nagdemanda na ho kami. Nag-file na po kami sa Court of Appeals ng mandamus. Okay, mandamus. Against Cavitex Infrastructure Corporation. Ngayon, since sub-judice na to, dahil ito ay sinamba na, April 8, at balita ko po, narapon na po sa isang division sa Court of Appeals, ay we cannot go into it in detail dahil sub-judice na to. Pero yes, yung pong babanggitin ko na lang ano ba yung iminamandamus natin? Ibig sabihin, ano yung mga dapat nais ipatupad, nating i-direct na i-regulate. husgado sa CIC. No, ito po yun. Sige po. To facilitate the full transition of the operations and maintenance
of MCTEP to PEA Toll Corporation and the collection of tolls therefrom. Yun ang pinaka-importante, mga boss, yung collection. Para sa ngayon, kontrolado na yung collection, may ibibigay natin sa kanila yung 40, yung 60 sa gobyerno. No? Hindi okay. katulad ngayon, sila ang may control, binibigay 10 at 10% sa kanila yung 90. So, ano pa? Coordinate and facilitate the transfer of the point of sales to be registered under the name of the PEA Toll Corporation to assist and facilitate the turnover of the deposit pick-up. Diba? To facilitate and implement the transfer of all contract service agreement, especially yung account management contract of EasyTrip. Kasi EasyTrip ang gamit din RFID. And so, ito yung mga hinihingi po natin sa husgado. So, ngayon, pagka tinanong ng publiko, anong mapapalaan naman namin yan? Ito po yun. Kanina sinabi natin na 90-10. Ang binabayad is, I think, ang mababa 35. Kapag ito po ay naging 60-40 na ang koleksyon. Asahan niyo po that Attorney Alex Lopez, Steve Esteban, ang direksyon po ng gobyerno ni President Bongbong Marcos, we were able to raise revenues and at the same time, pwede natin mababaan yung toll. Bakit? Kasi mas malaki na ang makukuha ng pamahalaan. Okay. No, pero mawalang galang na po kasi yung dalawang toll yung papuntang Las Piñas 35. Pero sa Cavitex pag dumadaan po ako 73. O yun, kayo na po nagsabi niyan. So, yung 90% noon sa kanila, then lang sa gobyerno. Saka, alam nyo, sa tagal lang sila, bayad na sila, matagal na kung tubong-lugaw na yung mga yan. At meron po kaming COA findings. May COA findings na nagsasabi noon na dapat noon pa ay nag-shift na to sa 60-40. Kaya dapat magsimula itong 60-40, Attorney Hinton? 1920s? Medyo matagal-tagal na po dapat nagsimula to. Oo. Pero may kontrata ba nung pinasok to hanggang ilang taon ng bago magkaroon? Ang kontrata po is 35 years yung franchise duration. Okay. No? So mga Nag-lapse na ba yun? 2030s pa yun, mga 2030s pa mag-e-end yun. Okay. Pero walang hindi ibig sabihin na after the contract saka lang tayo magsi-60-40, hindi. Ang sabi, within the contract, kapag complied na yung mga condition, ay magsi-60-40 na within that period of time. Kaya hindi totoo na patapusin mo na yung kontrata bago tayo mag-60-40, hindi. Okay. Within that contract period. So, ibig sabihin, Atty. Hinton, aalisin natin yung mga naniningil dyan na mga personnel, ang PEA Toll Corporation ng papalit, ganun ba? Okay. So ngayon, ang mga sa amin po yun mga yon, yung mga nandyan sa toll. In fact, mas efficient po, no? Yung pangangasiwa niyan when personnel na po ng PATC yun nandyan. Ang ano lang po yung mga kontratang iba, no? Yung nga pong amin pong mga finished contract ng iba doon. No? But again, we should not go to details there. Pero siguro, ang isang naising tanong is, kaya ba, technically speaking, kaya ba na pangasiwan ang mga siwa totally ay PATC, government? Abay, opo naman. Kaya po naman yun. No? Hindi po totoo na kapag public palpak. Hindi po. No? At hindi naman yan yung pinaka-issue. Ang pinaka-issue doon ay lugi na po yung Pilipinas dito.
Okay. May nalalabi Lugi pa na tayo po. ilang minuto, Atty. Ento. Pero pagka ganito, baka sabihin naman nung private companies na to na ano na lang gagawin namin kung lahat ang mandamos mo to fulfill the whole operation, lahat nung Bahala na po sila. May 40% pa sila eh. Hindi naman sila naging zero. 40% pa. Nag 60-40. Nabawasan lang yung kanila. Sang-ayon sa kontrata. Sangayon sa So hindi kontrata. hindi pa rin sila zero. Doon meron pa rin silang kita. Oh. Mhm. Saka naibalik na yung investment, kumita na sila. Opo. Kaya we don't see any injustice that will be committed to the private partner, no? Dahil meron pa rin silang makukuha at the same time, lumampas niya, lampas na po yung dapat nilang makuha, no? Sang-ayon sa joint venture. Okay, kumbaga, tama, attorney, no? Kumbaga, kung bigay mo yung kay Pedro at kay Pedro, bigay mo kay naman. Juan, kay Juan, oo. Sa mga boss, ang tagal na nito. Napakatagal na nito. Buti na lang at ito nga sila Chairman Atty. Alex Lopez. Nakasilip. Ito tinutukan po ito. Oo. Tinutukan mabuti ito dahil matagal nang yung mga dating nakaupo dyan na sinasabi na nga ng pero sila mismo, without due respect sa mga dati, at yung mga dati, may mga naiwan dyan, ayaw pa nilang mag-file. Abay, kailan po So, natin kailan yung gagawin pinay, ito? Attorney Inton, yung tumanda mo sa Court of Appeals? April 8 po na i-file. Ito lang ho, itong taon ba? Opo, last week. No, kasi Okay. kailan lang naging chairman si Attorney Alex Lopez. Okay, Apo. itong ano yung mismong private corporation na Cavitex Infrastructure Corporation. na ito ipag-aari ba ng may nabgasa sa atin, pag-aari ba ito ni MVP, ni Manny B. Pangilinan? Subsidiary po ng isang malaking korporasyon yan. Okay. Okay, nako, sige. Anything pa? May nalalabi pa tayong 2 minuto, Atty. Inton. Sige, panawagan natin kung sino bang... Well, ang panawagan po namin sa publiko ay ito pong ginagawa po ng pamunuan po ng PEA Toll Corporation at ng Philippine Reclamation Authority. Ito po ay sang-ayon na rin po sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos. No? Dito po, pag nakuha po natin to, not only na we could probably lower the toll fares, pero we can have more income na pwede natin magamit sa mga ibang public service. Tama, without kasi- raising taxes. Malaking tulong diyan sa gobyerno dahil Malaking billion bagay deficit po tayo. ito. At ito, continuous po ito. Continuous to. Every day, may kita pamahalaan. So, Tama. magiging 60-40 instead na 90-10. Opo. Okay, maraming salamat, Atty. Ariel Linton, Special Assistant to the President at spokesman ng Philippine Estate Authority Toll Corporation. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. Okay, naku, laki rin pala mga kulete. Naghanap tayo ng pera. May pera pala dun, Buti nasilip. Nasilip, no? Oo, magaling talaga. So, anyway, basahin mo. O nga pala, hindi natin nabanggit okay, ang King Serval, Supreme Capsule, dahil hindi pa natin nababasa ko yung Ruel, ang ating piling-piling balita. Okay, basahin lang muna namin itong piling-piling balita. Ulo ng mga balita nitong nagdaang linggo, PNP magipit na ipatutupad ang kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagbabawal sa paggamit ng wang-wang blinkers sa mga government vehicles. Samantalang naglabas ng executive order ang Pangulong Marcos Jr. na naglilimita sa paggamit ng protocol plates sa bansa. Mga huwes tinanggalan na ng protocol plates. Nagpakilalang pamangkin umano ni General Mario Reyes na lumabag sa EDSA busway sa Ortigas, sinailalim sa background check ng Armed Forces of the Philippines. Senator Chis Escudero humingi ng paumanhin matapos lumabag sa EDSA busway ang isa sa kanyang sasakyang may plate number 7 na ginagamit ng kanyang kaanak.
2 araw, natigil pasada. Nako, kasado na po yan sa darating na Lunes, Abril 15, kaugnay sa April 30 deadline sa PUB modernization. Stand as one. Ito ang napagkasunduan ng trilateral meeting ng US, Japan at Pilipinas para sa hangarin sa kapayapaan sa Indo-Pacific. Pasig RTC nag-issue ng arrest warrant labang kay Pastor Apollo Kibiloy para sa kasong qualified human trafficking na isang non-bailable case. COMELEC ini-award ng 1.4 billion na I-1 Resources Inc. at Ardenta Networks para sa Secure Electronic Transmission Service o SETS o sa pag-transmission ng mga canvas na boto. Lungsod ng Maynila bumaksak sa ika-121 rank sa 142 smart city sa buong mundo. Ito na ang ikatlong pagkakataon na bumaksak ang capital city ng bansa sa Smart City Index. Sanina matinding init sa bansa, mahigit 5,000 eskwelahan nag-shift sa alternative modes ng pagtuturo ayon sa Department of Education. Department of Health nagbabala sa pagkain ng halo-halo na mabilis kapitan umano ng mikrobyo na sanhi ng gastroenteritis at ang pagdigo sa mga swimming pool. Nako, maaari lang makakuha ng skin disease. Balita sa ibang bibayong dagat, tiniyak ni US President Joe Biden na ang trilateral meeting summit ng Japan, Pilipinas at US ay isang babala laban sa pananakot ng China. Samantalang ginit ng Chinese government ang binaliwala ng gobyerno ng Pilipinas ang Gentleman's Agreement na napagkasunduan noon ng dating administrasyon. Trilateral meeting sa naumunay paninira at pag-atake sa kanila. Okay, ang balitang yan ay hatid sa inyo ng King's Herbal. Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. 10:33 na po ng umaga, ang oras hatid sa inyo ng Sopetec. Appliances, quality beyond limitation. Naku, napakahaba ng interview natin kay Atty. Ariel Lento. Magpahinga muna tayo, Kuya Roel. Inumin muna tayo tubig. Magbabalik ko kami. Huwag kayong alis. Magkomento pa rin kayo hanggang ngayon. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't 36 minutes, makalipas ang ika-10 ng umaga, ang oras hatid sa inyo ng BTS.
Blue Top Shirts, 100% cotton ni Eggy Ben. Available yan sa mga Divisoria store at sa Baclaran. Yan. At iba pang store. Okay. Mhm. Okay, Kuya Ruel, basahin ko lang itong mga sa tanong natin na basahin nyo, pagbawal ang mga wawang na yan sa mga government vehicles siyempre, lahat ng sumagot dito, ulit lang lahat, ang sabi nila, yes, pabor na pabor. Dahil sabi ni Joe Zamora, yes, okay po, dahil distraction yan sa ibang tao sa daan. Marami. Kay Julia Alia Payig, yes na yes, siyempre. Pare-parawang niya. Kay JJB, opo, tama po yan dahil kailangan din ng madisiplina maging ang mga government official. Siyempre dapat set of sample sila. Kay ito, Pandulak, ang paggamit ng wawang or blinker ay kung may emergency lamang dapat. Kay Arnel, matagal nang pinagbabawal yan nung lumpas si President Aquino. Mga ambulansya lang at sa sunog, okay. Si Enrique Vista, sabi niya, okay na okay yan para pumula ng mga siga sa kalsada. Siga nga yan sa kalsada mga yan, di ba? Okay. Sa oras sa 10:37, baka may mga lakad ho kayo dyan, gising-gising na. Pwede na kayo magpakulay ng buhok. Oo. Bakit? Siyempre, may lakad ka alam nga naman hindi ka magpapaganda. Siyempre, yan ang TOB. The overall vanity for colored hair. Yan. Iba-ibang kulay niyan, magaganda. Salamat pala kay si Ma'am Julie. Juliet Uy. At Helga Omboy at si Anyong is watching. Kay Merlinda Valencia, billion yan. Kaya malaki. Kay Jercel Lazaro, good morning po Sir Ruel and Boss Ricky. Kay Jason Valencia, tigil pasada na naman. Ito kay Romela Kayabyab, aburido ang China. Yes, pabor po ang walang wangwang. Kay JC Song Fernandez, kahit dito po sa probinsya, maraming umaabuso na sa wangwang. Di ba may artista Weng-Weng? Si Weng-Weng. JC Song Fernandez, pabor po, maraming kasing wangwang ang ugali para abusuhin ang mga yan. Yeah. Okay. Oo nga, no? Sa April 15, strike nga, tapos bawal din ang paalala uli, bawal ang mga e-trike, e-bike, pati pala yung e-scooter, So yung electronic, electronics. bawal din pala yun dahil huli, lalo na pag wala raw lisensya. So, ang multa raw, 2,500. Ayon niya kay MMDA Armando Artes, MMDA Chairman Armando Artes. So, simula ho yan sa Lunes, kasabay noon may strike. Di walang gagamit doon. Strike, stranded lahat ng pasahero. Ba't ang daming pagbabawal ng gobyerno pero wala namang alternatibo? Di ba? Bawal sa ganito, bawal sa ganito. Pero wala silang binibigay na suggestion. Bakit una pa lang hindi pinagbawal? Dumami na. So, dapat swetuhin yung nagpapadala rito. Di ba? Yung mga... kasi sila nagbebenta, kung walang nagbebenta, di wala yan. Parang yung blinkers din, tsaka yung di ba? Yung sirena. Dapat unahin mo, bawal magbenta, walang gagamit. Walang gagawa na maglagay doon sa sasakyan nila. Doon pa lang sa source. Di ba? Parang doon pa lang sa source, pigilan mo na yun. Okay, pagbawal, bawal. Ang bebentahan lang. Hindi na magbenta kasi procurement yan ng government dadaan sa bidding yan, di ba? So wala talaga kung walang private, walang maglalagay niyan, Dapat doon unahin doon sa source, di ba, sa mga nagbebenta. Ay nako. Kamusta na kaya yung mga barangay chairman natin diyan sa Maynila? 896 barangay yan. Sa isang barangay, 10 ang kasama ko, yung Ruel. So 890. Ilan ba 'yon? Sa times 10 So ilan sila? 8,090. 8,090? 96. Tama ba ako? 8,096. No? Yun lahat po yun sabay-sabay nagpunta raw sa Iloilo. Naginastosan ng sa 250,000 ko yung Ruel. Time is 896. Di something 2 billion, 2.2. Million? Ano yun? Isang tao? Hindi. Sa isang barangay sa isang na yun. barangay. 896 tayo. So 22
224 million. 224 million, no? Nilustay lang ng liga ng mga barangay na ang presidente si Leila Cuna. Naglukatsa lang doon sa Iloilo. Seminar ko nung nalalas pag ang pera ng gobyerno. 224 million? Kuya Ruel? Pagka sa 896 barangay times... Bawat isa, Bawat barangay, 250,000. Oo. Tama, Ang contribution nila sa liga. Times 809 na. So, mga 200, tama, Sasayang, 220 something million. Nasasayang lang ang pera nang wala namang kakwento ko. Ilang araw ba yun? 3 araw pa, Kuya Ruel 3 araw lang? Oo. Umalis sila kahapon, balik din na ng linggo. Oo. Baka siguro kailangan naman nila ng camaraderie. Ganun ba? Oo, kailangan din nila ng sobrang init, di ba? Meron nga isang... mainit to sa Iloilo Meron nga isang may Ano? isang congress, gusto magkaroon ng heatwave leave. Heatwave leave. Oo, sa mga empleyado, parang yung employer walang heatwave. Parang si empleyado lang magkakaroon ng heatwave leave, samantalang yung owner o yung employer hindi tinatabla ng heatwave. Paano to ngayon? Siguro, ito nga sa gobyerno raw, sa May 2 ang effectivity pinagpalibang kasi. So, May 2 na to. 7 to 4 work schedule daw sa mga government employee. Official. Para Papasok siguro nila, hindi... 7. Ang pasok ko sila talaga nila 8 to 5 no? Ngayon, Pero 7 mas to maganda 4. 8 to 5 Oh, kaysa 7 to 4. wala nang dumarating. Kahit sabihin mo 7 to 4 yan, darating 9 to 5. Di ba? Tsaka nag-uwi 4. Alas 3 pa lang umuwi ng mga tao sa gobyerno Pagdating ng alas 9, pagdating sa office, magme-makeup muna. Yeah. At saka inaantok pa yan. Inaantok pa mga yan. Wala na nga akong ginagawa mga yan. Biruin mo. Sa totoo lang. In fairness sa ibang sa mga ibang opisyal talaga na empleyado na depende sa sa opisina no. Lalo na sa immigration, no. Naalala ko noon, ako pa yun ng 4:45 pa lang, Kuya Roel, 5 o'clock. Tapos na kami. Tumula sa iba na lang yan. Tapos nagbe-wake up, tama ka sinabi mo, doon sa immigration, Bureau of Immigration sa baba. Biro mo, ang daming mga foreigner doon. Although Pilipino kasi ako siguro, pag foreigner, depende yun, may ilalagay. Ano lang yan, parang tatatakal o magbabayad ka na. Ganun pa ang attitude dyan sa Bureau of Immigration. Matataas naman sweldo nila. Kaya nga, bakit naman ganyan? Tapos ngayon, 7 to 4. So you're Pagdating ng 7, inaantok pa yan, Kuya Roel Tapos pagdating ng 4, actually, bago mag-4, uwian na sila. So you're not entitled to be called public servant. Kasi public servant, you have to extend. Di ba? Quality time. Hindi, kasi nga, because of para maibsan traffic, tsaka yung init daw. Yung panahon, hindi, kaya kasi pag 7 to 5, naku, kasabayan niya ng pagpasok sa school. Hindi, kasi, labas naman yung kung 7 to 5, hindi, 8 to 5 lang ang pasok, Kuya Ruel. Sa government. Kasi, kung 7 to 5 yan, lagpas na 9 hours yan. Pag 7 to 4, tapos yung mga pasok ng mga estudyante, 7 talaga sa mga elementary, high Sa school. public nga, 6 o'clock So magsasabay. Hindi, baka naman sinabi kasi, kaya 7 to 4 tong ginawa, Kuya Ruel. Baka sa inyo. Para makapunta kagad sila sa creative and nail salon mo. Makapasok sila sa creative and nail salon. Kaya maaga sila dapat pumunta yan. Ang creative nail salon sa matatagbayan ko yung Ruel. 72 Scout Alcaraz. Mag-dial lang. Corner Banawe, Quezon City. Dial nyo lang 0927-395-1110. Tatlong 1 ho yan. 0927-395-1110. Kung may appointment kayo. Kaya nga pagka nandun ka, hintay mo na lang talaga eksakto kung kailan matatapos. 4 o'clock na. Hindi yun, magpo-4 na, 3:30 pa lang, so mag-start ka magpa-beauty. Di dyan ka na lang pumunta sa creative. Di ba? 10:45 na, 11 minutes na lang, magbubukas na yan. Okay, creative nail last and salon. Okay, good morning kay Jos Escola. Jos Escola. Judy Cap. Boss Jude Hiccup. Boss Judy Cap. Good morning ayan po, may programa po siya araw-araw, 9 to 10. In the morning. Sa bayan, una ang serbisyo. Pakinggan nyo po yan si Boss Judy Cap natin. Okay.
Si Rene Pan, Rene Pan, ayan shout out. Rene Pan, ayan, shout out Wala kang shout di ba? Oo, shout out daw. Ayan. Shout out din natin ng mga birthday. Siyempre, hindi natin nakakalimutan, nag-birthday ang ating tita. Si Tita Ma'am Carmen Santos. Happy birthday. Happy birthday. Hindi ko naramdaman yung Tita Carmen belated happy birthday kay Kuya Alfred Lore. At siyempre, speaking of barangay, pagit daw sa mga following. Yan. Barangay Isabelita, City of San Juan, kay Kapitana Gina Cunanan at ang kanyang barangay council, Kagawad Ray Celias, Kagawad in charge of senior citizen. At saka sa Isabelita Senior Citizen Association officers, si Mirna Alonalon, Ida Aklan, Boya Nugid, Shirley Pereira, Marisa Rhea, Inday Celes, at siyempre yung gwapo nating ang kanilang presidente na si Choy Bueta. Okay, good morning kay Kuya Eggy Benate at saka kay Kuya Big Boy Quintana. Ayan, nakikinig pala sa atin. Salamat sa pakikinig po. At siyempre, advance happy birthday kay Mayor Lem Faustino ng Kalumpit, Bulacan. Advance happy birthday po, Mayora. Maraming pang talagang activist si Mayor. Ang sipag-sipag na ang swerte nga ng mga taga-Kalumpit. Kalumpitenyo. Tawag ba nung Kalumpitenyo? Oo, Kalumpitenyo. No? At may ganyan kayong Mayora. Meron pa ba? Papalit pa ba tayo sa 2025? Siyempre hindi na. Siyempre hindi na. Subok na Subok na. Tsaka talagang napakasipag yan. Si Mayor. Advance happy birthday po. Mayor Lem Faustino. Okay. Yung binagit na nga natin na may strike at DepEd, wala rin sila. Distant learning napurbahan na ng DepEd na April 15 and 16 sa Lunes at Martes. Distant learning sa ang synchronous classes na ang gagawin simula sa Lunes at Martes. So, base yan sa order ng DepEd. So, public school lang to siguro. I-implement sa public school. Depende sa private school. Kung asynchronous din sila. Pero parang, dahil nga sa dahil sa init ng panahon. At saka parang merong plano na gawin, ibalik ang summer vacation. Di ba? Magiging, kasi hindi na rin kaya talaga ang init Sa ngayon. Lalo sa mga schools na nasa medyo mataas. Di ba? Yung last, 4-story yung building. Yung nasa pinakatuktok ka. Ang init nung kasi nakatapat sa araw yung kaya kawawa. Kaya, so kung gusto mag-donate kayo ng mga electric fan, padaan niyo sa R. Meron kaming school na pwedeng tulungan. Ganun ba? Okay, very good. Okay, itong Philippine-US-Japan trilateral meeting ano ba to kayo Roel? Hindi kaya susulan lang tayo para kaya diba medyo nakakabahala to na nagpapakita ng solidarity. Tapos yung China, hindi kaya nagbebenta lang ang US ng baril sa atin, mga armas. Diba? Baka hindi susulan lang yata tayo nito na gerahin tong China, no? Diba? Merong tutulungan kita pero merong secret agenda. Ay kaya nga medyo ako nakakabahala ho to nung pagsasanib itong trilateral meeting nila na nakaraan lang ng Japan ni Prime Minister Fumio Kishida at ni US President Joe Biden kasama ating Pangulong Bongbong Marcos. So, in a way, kala mo titingnan mo parang positive yung yung meeting nila, napakaganda dahil tutulungan tayo, pero kung lalaliman pa ho natin in the deep analysis parang di ba? Parang nagsusulsol to na girahin nyo na yan para para kumita naman ng armas namin. Sabi nga, naalala ko nga, napanood ko yung sinasabi ni President Marcos Sr. While we are fighting for the war, you are in your Congress and debating if you're going to send help to the Filipino people. Good morning kay Boco Russia Bautista at kay Michael Manalo. Magandang umaga rin po sa inyo. Sa oras na 10:50, okay, sa iba pang balita, okay, siguro itong pinag-usapan kanina ni Ariel Linton, malaking tulong tong sa pamahalaan na makakolekta talaga sa private sector ng ito na
Pag na-comply mo na pa lahat, ang Pag agreement nabawi yun na yung investment at kumita na sila certain. pero may amin bang ganung Meron talaga. negosyo? Hindi, talaga naman eh. May ari bang na hindi pa namin nababawi eh. So, Hindi. so dapat 60-40 na, no? Oo, dapat 60-40 na. So wala pala siyang limit kung anong years. As long as nabawi mo na investment mo at kumita ka na, pupunta na kayo sa 60-40. Hindi ka naman lugi kasi you still have 40% of the income, di ba? Income. Hanggang 2030s pa raw. So meron pa silang 6 na taon, no? Yung kontrata kasi ron yung nahabol kasunduan. nila, dapat malaking amount yan, billion yan. Billion nila. So, for Sabi the naman, Filipino kumita people, na raw, no? Base doon, kaya merong pinaid doon sa CA na mandamos, no? Parang i-implement mo, ipatupad mo yung napag-usapan, no? Parang sinigitan China yung gentleman's agreement. Gentleman's agreement kasi walang kasulatan yan eh. So, pag wala ka na, Pero wala ito, na. may kasulatan to. Pero ito may kasulatan. Parang tayo, parang hindi kaya, pag ako dito, ganito wala na ako, di ba? Parang pag ako ang presidente dyan, kunin kita as my bodyguard. Walang din ako presidente. Hindi ka na pwedeng, wala na. Wala ng visa. Yan ang gentleman's agreement. So, hindi mo na pwedeng habulin. Di ba? Ganun yan eh. Tama. Oo. Yung balikan natin yung 60-40, una 90-10. 90-10, 60-40. Maraming ganun disadvantage, hindi mo na natin babanggitin. Meron dyan sa isang Metro Manila na Sa Metro Manila? Mayor, nakapagkontrata rin. Isang joint venture agreement. Lugi-lugi rin. Alam mo bakit? 85% sa private, 50% sa city. Nako, sa amin yun lang mapapakinggan. Next kaya lagi kayo makikinig sa amin. Sasabugay yata yung ganun pinasok na 85% kontrata. sa private, 15% sa gobyerno. Kawawa naman talagang lugi naman talaga, disadvantageous talaga. At kung noon ay may sinisigaw na boy benta, meron din. Nagbenta rin, nainggit din siguro. Bakit sila pwede magbenta? Ako rin. Ikaw na makikita, naku, malaking alingas-ngas ito. Billion piso ang pinag-usapan natin dito na ikinalulugi. Naku, sa buwatan talaga ito kasi isang sindikato yung yung isang grupo ng partido nila doon. So, naku, babanggitin natin yan sa susunod na Sabado o sa susunod na panahon, di ba, Kuya Ren? Kaya like kayo makikinig sa Double R para sa mga latest update ng mga alingas-ngas At dyan. saka hindi to fake news. Pag tayo gumawa, yan ang advocacy may dokumento natin. tayo nga pinangahawakan. Anyway, Kuya Ren, sa ating tanong na ba sa inyo ang pag-ban sa paggamit ng mga wangwang o blinkers sa mga government vehicle. Ikaw ba, Kuya Ruel? Ox ba sa'yo yan? Ox ba sa'yo? Okay na okay sa'yo? Siyempre, kasi minsan hindi naman talaga emergency. Di ba? Pero kung magkaroon ng parang yung, di ba, pag aalis yung isang may mga amoy na nakawangwang, di ba? Sandali, nagbabayad kami, tapos kami wala kaming right sa kalsada. Tama. Di ba? Yung mga security mo lahat nakawangwang, tapos kami pinapatabi. Tsaka siguro maganda yung kaninang pinag-usapan natin, no? Dapat yung okay gumamit pero dapat kunyari yung bombero, sabi mo nga, wala naman sunog. Ang sunog na sa Quezon City, pauwi na siya, nagwawangwang pa rin, Hindi, ang ibig kong sabihin di ba, kunyari ang sunog nasa Bulacan. Sabihin natin within Metro Manila, sa Pasig. Yung bombero galing sa Pasay. Madaling araw. Kung magwangwang yan, magigising ka. Hindi, siguro talaga dahil may sunog. Madaling araw, walang sasakyan. Or baka gusto nilang sabihin. Hindi, kasi para may sasakyan rin naman. Siguro ang sinasabi natin dito, yung may sunog kunyari sa Cavite, tapos pabalik na siya, wag na magwangwang. Hindi, para kasi katulad dito, nahuli doon sa ambulansya sa busway, ang pinapadaan lang sa EDSA busway, yung mga ambulansya nga. Kaso walang laman Nagwangwang pa, wala man naman laman. Bawal, hinuli siya. Wala naman, di ba emergency? Kung bagay mga ganun na hindi naman emergency. Kunya, naglalagay lang ng tubig, di ba yung mga bombero ganun? Hindi, siyempre maglalagay ka ng tubig, emergency rin yun Dapat mapuno mo Hindi, yung
ano lang, kumbaga naglalagay lang sila ng tangke. May nakikita kasi ako gano'n, parang di ba? maglalagay lang, wala naman sunog, Oo, di ba? kasi nakakabulaho yan. Ingay-ingay, tapos Hindi maingay, kumbaga maalarma ka, may sunog ba talaga, di ba? Walang, dapat limitahan din yon. Tsaka yung, ito okay din tong, inano ng Tito Bongbong mo, Kuya Ruel, na kasi, di ba, yung happy lang ng, kunyari, wag na tayo lalayo, diya sa Maynila, di ba, happy lang ng Manila Traffic and Parking Bureau. Oh, may convoy na, may wangwang pa. Alam mo, dahil pa kung sinong government official siya, parang indispensable siya, na hindi siya maalis sa pwesto na yun. Na habang buhay niya, entitlement niya na yun, di ba? Pero hindi, di ba, simpleng happy lang ng ganito, may wangwang na, may ano pa. Iba, minsan talagang nakakabulaho sa totoo lang, lalo na pag sa umaga. Yes, di ba? Nagwawangwang na wala namang sa ayos. Na tama, ito maganda tong order na kautusan niya. At mahigpit ang PNP diyan, laban diyan Kuya Ruel, na ipatupad tong EO 18 niya na nagpabawal sa mga government vehicles to. So pati mga mayor bawal magwangwang. Bawal gumamit ng blinker. Bakit? Importante rin naman ang lakad namin sa importante lakad nyo. Ng mga mayor, pare-pareho lang tayo. Actually, pare-pareho lang naman tayo. Diba? Binoto ba namin yun para makakuha kayo ng pribileyo? Ba, hindi naman. Pero para bago magtapos tayo, kailangan natin bumunot. Okay. Tatlo, di ba? Ng tigwa 100. Oo, 100 ito 100 itong bubunutin namin. Maraming salamat sa mga nakinig sa amin ngayong araw na to. Ito magandang umaga kay Michael Manalo. Binanggit at natin. si Ma'am Irene Taiwan. Hi po, Sir Ruel Enrique Boy. At kay Rex Irene Samson. Taiwan. Salamat sa BFW mo kahapon. Sa mga veterans. Kumain kami dyan. Sarap. Irene, eto may nanalo. Si Irene C. nanalo ng 100 pesos load. Si Melinda Abulencia ba? At si Rex Samson. Tatlo yan ng tigwa 100 pesos. GCash o load okay. Direct message lang kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Kuya Ruel, paalam ka na. Sa lahat ng mga listeners namin, okay magsasawa. Every Saturday, 10 to 11 a.m. po. Yan. Alive na alive. Okay. Marami po salamat sa lahat ng sumama sa amin. Sana samahan nyo ulit sa susunod na Sabado. Happy birthday sa aking tatay na si Carding. Sunga sa Heaven. Yan. Bukas sa Lunes, April 15. Happy birthday tayo. Okay, marami pong salamat. Ang susunod? Siyempre, susunod. Max Servicio. Yan, si Tolmac. Okay, wag mo kayong alis dahil yan din may pamamahagi rin yan Kuya Ruel 500 pa nga, mas malaki pa sa atin. Ganun ba? Magkano tayo? Makinig tayo. Okay, maraming salamat. Hi, bye-bye. Good morning, Binis. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.